Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin yung nangyari po sa Senado. Naging emotional po ang Senadora Pia Cayetano dahil po sa hindi tumitigil ang issue na ginagawa po nila. Lalong-lalo po yung mga senador na meron pong pinoproteksyonan at meron pong itinatago na baho na hindi po nila magustuhan at ayaw nila itong sumingaw. Hindi po ba? Dahil napalitan ang leadership ng Senado. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin ang emosyonal po na nangyari po kay Senadora Pia Cayetano. At panoorin po natin mga kababayan. President, I also will not interpolate or make my own privileged speech today as requested by the Senate President. I reserve my right to make the proper interventions at the time that the Senate President and our other colleagues agree upon. But I just want to make this quick statement. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. Siya sa 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff. You have your own story, I respect that. But please respect my own story. Thank you, Mr. President. Mr. President, yes, of course, we sympathize with the manifestation made by Senator Pia Cayetano. But my position is merely to give a suggestion for your consideration and for the consideration of our colleagues. I think this particular issue, once culminated, should be referred to the Committee of the Whole. The reason being, it is an extraordinary remedy necessary because of the issues of Senate institutional security. With the chamber itself is affected, the institution is threatened. There are multiple Senate committees that are going to be involved: public order, justice, rules, ethics, even finance, because of the procurement of the weapons allegedly that were used. So the Senate has a direct institutional stake, every senator. So this is not just a majority or minority. So therefore, may I give a suggestion that you consider the possibility of all these manifestations be referred to the Committee of the Whole. And in the past, the Committee of the Whole, when we investigated Parmali, we investigated PhilHealth, it was the Senate President that chaired the Committee of the Whole, unless he appoints a co-chairman. This representation always takes, you know this, Your Honor, always takes your suggestions seriously. So Thank you. you're suggesting we use Rule 14 and Section 14 of the rules and create a special committee, the Committee of the Whole. Is that correct? Yes, sir. Mr. President,
If I may, Mr. President. And before that, since we're going to go into caucus to speak about the calendar, may I ask the minority leader if it's acceptable that we discuss it there? Later in the caucus, just so that we don't have to discuss everything on the floor and we get the other business that we have to do today done with. No? Can I, Mr. President? Yes. Mr. Majority President, Leader. I'm sorry, Mr. President, but just to put on record, there are a lot of senators who wanted to speak and reserve their On right this issue. on this particular Put issue. it on We record have- so that we yes, can we have amend it. Senator Mark Villar, Senator Camille Villar, Senator Jinggoy Estrada, Senator Robin Hood Padilla, Senator Bongo, Senator Loren Legarda, Senator Win Gatchalian, and even this representation, Mr. President. So, if I may, Mr. President, and with the indulgence of our colleagues, I think we already made that decision that on Monday, we can talk about this, Mr. President, and of course, entertain the idea being raised by our minority leader. So with that, Mr. President, may I just move that we proceed with the reference of business so that the resolutions I just have to recognize Senator Ontiveros with that pakiusap of everyone. we that yield, Mr. President. Yes. We yield to the distinguished lady, Mr. President. Maraming salamat, Mr. President. I empathize with the experiences and the feelings expressed by the gentlewoman from Taguig and Pateros. May I just repeat what I clearly stated at the context of na parang walang nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events that caused fear and a lot of other negative emotions and experiences sa ating mga colleagues, sa ating mga Senate staff, sa security unit dito at sa Senate media. Yun po yung punto ko. And it is akin to one of the points raised by Senator Erwin earlier, before my privileged speech. But let So me just assure to you correct that's not that, the Mr. case. President. In fact, I have to Yes. deal with the security of the Senate every day. I'm just not telling you everything that we have to deal with now to make sure that there's no bombs in the in the area, just like every day except this time, and also making sure that there's no miscommunication between the executive, legislative, judiciary, and the international community. That's precisely why we are waiting for the complete investigation, because there are matters that when are discussed in public will cause more alarm and confusion rather than clarity. But that doesn't mean na parang walang nangyari lang. I think that's the point where there will be strong answers, Senator Risa. But of course, you have your point of view, and we respect that. Thank you, Mr. President. And lastly, just for the record, as I said earlier, I deeply respect the emotions of our distinguished colleague. It's evident that the violence that breached our halls has profoundly affected all of us. And I don't doubt, Mr. President, the leadership's personal distress over what transpired. However, when I stated that it feels now as though walang nangyari, I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture. Thank you for Our that. grief as senators is valid, but our mandate requires action. Salamat po ng marami, Mr. President. Thank you for that statement. And personally, Yan. Huli na kasi ang lahat. Isang damukal na po ang nasabi po ninyo. At isang damukal na rin po ang na-expose nyo sa media, lalong-lalo sa mainstream media. Hindi ba? Na lahat na nangyari sa Senado ay sinisisi nyo sa bagong majority leader. Hindi po ba? Dahil natumbok po ni Senadora Pia Cayetano. Sa nangyari po, naputukan, nanganib ang buhay nila. Dahil kung nagtuloy-tuloy po ang gulo at binigyan pa ng suporta ang NBI, may magagawa po ba ang nasa loob ng Senado? Limitado lang po ang security nila ron. Paano po kung nasira ulo at nabuwang na po ang tinatawag na Pangulo ng kanyang ate na bangag at bongit at talagang sapilitang pasukin na Senado? Hindi ba nanganganib lahat ang buhay nila ron? Pati po sinasabi ni Senadora Pia Cayetano na mga staff na walang kinalaman para lang sundin at magpakatuta sa ICC.
Sige nga, ang soberenya ng bansa ay pinagbili na o pinamigay na o nagpasakop na tayo sa banyaga. Hindi kaya. Kaya yung emosyonal, ramdam natin yung nangyari sa Senado, lalong-lalo po sa isang ina, may mga anak, at syempre po yung kanyang mga staff na meron din pamilya, ay iniintindi niya lahat ang nahandun sa loob ng Senado. Palibhasa itong mga senadora na ito katulad ni Risa Hontiveros, safe na safe. Safe ang kanyang mga staff, safe ang kanyang sarili, at yung mga sinasabi pong minority, lahat ay umalis. Umalis sila, safe silang lahat. Kaya po hindi nila na-experience at naramdaman ang takot at pangamba na papasukin ka ng pamahalaan. Dahil may nag-utos, hindi naman po kikilos ang NBI kung walang mataas na nag-uutos doon. Hindi po ba? Hindi po tanga at bobo ang mga Pilipino. Huwag nyo kaming gawing tanga. Hindi po ba? At siyempre po, natumbok din po ni Senadora Pia Cayetano kung anong klaseng mga tao ang mga kasama niya sa Senado. Lalo-lalo kung anong klaseng mga politiko ito. Hindi po ba? Meron siyang kasama dyan. 10 taon, 20 taon, at higit pa. Hindi po ba? Dahil dati siyang nasa majority. Yung mga kasamahan niya sa majority, ni isa. Wala man lang pong nagkaroon po ng simpati o simpatsya sa kanila. Kung ano nangyayari, kamusta na? Buhay pa ba kayo dyan? Nasugatan ba kayo? Kamusta na mga staff nyo dyan? Kamusta na Senado? Wala. Nagkaisa sila. Wala man lang tumawag sa kanila. Nakita nyo po kung anong klase sila mga tao? Mas inuuna po nila ang pangsariling interes politikal kaysa ron po sa pagiging tao, pakikipagkapwa-tao, at itinuturing sila na sinasabing mga kaibigan pakuno. Ibang klase po. Ito pong grupo ng minority pala, pag hindi ka na pala nila kaisa, baliwala ka na sa kanila. Kalabang ka na nila. Ganun ba? Wala na kayong pakialam. Kaya itong mga tao na ito, itong mga politiko na ito po yung sinasabi pong politiko na napakadali pong maghudas at magtraidor. Hindi lang po sa kapwa politiko, pati po yata sa bayan, di umano. Madali po sila maghudas, di umano. Sa bagay, ito po mga tao na ito at karamihan po rito ay mayroon pong pinoproteksyonan at mayroon pong ikinukuble. Mayroon pong itinatago na kailangan ay proteksyonan nila at hindi lumabas at hindi sila managot. Hindi po kaya? Kaya dito kahit ano po sabihin nitong grupo na ito, lalong-lalo yung mga umuwi na walang pakialam, na wala sila lahat, nakapagtataka, ni isa man lang sa minority, walang naiwan. Hindi ba nakapagtataka? Tapos ngayon, lalabas at lalabas sila na sila pa ang naagrabyado, samantalang ni isa sa kanila, walang nanganib ang buhay, safe silang lahat, nakatulog sila ng mapayapa sa kanilang mga mansyon. Hindi po ba? Tapos ngayon, pagdating sa mainstream media, nasa kanila pa. Sila pa ngayon ang magagaling. Unbelievable. Samantalang magkakagulo ba yan? Kung yan po, mga kababayan, ay lalagyan mo ng logic, magkakagulo ba yan? Kung wala na ipagsabwatan, di umano sa NBI, hindi kaya? Kaya nga may tinatawag yung mga hudas. Hindi po ba? Dahil nagpakahudas po at nagpakatuta. Hindi lang po yata ron sa kanilang amo, pati yata sa banyaga. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, at tayo po yung nakikiisa sa yung simpatsya o sinasabing sama ng loob ni Senadora Pia Cayetano. Tayo po yung nakikiisa dahil sa lahat po ng pagkakataong katulad po nun, baril po yon. Isang putok nun, kung nagtuloy-tuloy yun, maraming buhay ang magbubuwis. Pero pagdating po dito sa sinasabing minority, wala po silang pakialam doon. Kaya nga po, hindi man lang po nakatanggap ni isang tawag itong kapwa nila mga senador na 13 na nahandon sa Senado. Wala na silang pakialam. Tapos ngayon, para lang daw po sila sa Senado, paano yung pagiging kapwa-tao mo? At dati mong kasamahan sa majority, bali wala na pala sa iyan.
Grabe, no? Ganyang klase mga tao ang mga taong ito. Napakahirap pagkatiwalaan yan, lalong-lalo po. Bibigyan mo pa ng malaking posisyon at bibigyan mo pa ng malaking pondo. Paano mo pagkakatiwalaan yung mga ganyan? Hindi po ba? Pang sariling interest lang po ang mga taong yan. Maraming salamat po mga kabayan. Sana gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. At patuloy po nagsusubscribe. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At thank you rin po. Shoutout po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio ng Canada. Baby Roman na Ate Isa ng Cagayan. Jobilin Watanabe ng Japan. Jem Aris sa United Arab Emirates. Kingston ng Hong Kong. Kay Tatay Nick ng Toronto, Canada. Kay Felipe Shapno ng Texas, USA. Mila Yi. At kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero. Kay Rolando Timbol ng Alberta, Canada. Ma'am LB at Shermani ng North Miami, Florida, USA. Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA. Arthur Estraniero ng USA. Randy Crispino ng Pasig. Mika Legaspi. Tessie Mantilla from Kuwait. Frank Zamora ng from California, USA. Romulo Divingracia ng Bacolod City. Shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. Maraming salamat po mga kababayan at God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Taste lang po tayo mga kababayan at samahan po natin ng maraming dasal at panalangin nang tayo po'y maingatan sa pang-araw-araw at sana po dinggin na po ng Panginoon na muli pong mabago ang ating bansa. Maraming salamat po. Bye-bye.